dami nang nagtatanong, paano nga ba ako nakapunta dito? Paano yung naging buhay ko bago ako nakapag-Japan? Bago ako makarating dito sa snowy side ng Japan, sobrang dami kong sinubukan. From being a multimedia student, production assistant, videographer, magnegosyo, magbayad sa ng sasakyan, hanggang sa napadpad ako sa Toyota Motor Philippines School of Technology. Good morning, and ngayon nandito tayo sa American World. Ito yung isa sa mga pinakamalapit na amusement park dito sa amin sa Iwate. And ngayon, day of course, kasama ko na rin kayo. And habang nandito ako, pag-usapan na rin natin kung paano ako nakapunta dito sa Japan. So, tara! Naalala ko nung bata ako, sobrang hilig ko na sa sasakyan. Meron akong mga RC car na tulad ng ganito. Parang ginagawa ko, binabaklas ko sila kasi nakikurious ako kung paano siya gumagana. Fast forward to today, isa na akong mekaniko dito sa Japan. Totoong sasakyan na yung mga ginagawa ko. So, paano nga ba nangyari to? Paano ako naging mekaniko dito sa Japan? Pero bago natin pag-usapan, samahan niyo muna ako sa isa sa mga pinupuntahan ko kapag day off ko, American World. Dito sa American World, dito ako bumibili ng mga collection, sasakyan, yung mga binubuo ko na scale model kits tulad ng mga ganito, yung mga truck, coupe, may mga sports car, may mga sedan, may mga normal Japanese cars. And dito pwede mo siyang palitan ng mga wheels. So meron dito mga Advan RS tulad ng ganito. So pwede mong palitan ng mags kung anong gusto mo. Mga kobang or mga police sa kanila ay sobrang dami. So maghahanap ka lang talaga na ikasasaya mo dito sa Japan. And dito meron silang RC circuit. Siyempre, kung merong RC circuit, pwede ka rin bumili dito ng RC. Ang tawag sa mga ganitong store ay hobby shop. Sobrang daming hobby shop dito sa Japan kasi yung mga Japanese, mahilig silang maghanap ng mga pagkakalibangan pagtapos nila magtrabaho. Kaya kung magtatrabaho ka dito sa Japan, ikaw na lang mamimili kung anong pagkakalibangan mo. Dito sa lugar na to, sobrang daming pwedeng mabili tulad nito mga Tamiya na to, racetrack, RC, mga RC. Pinakita ko lang sa inyo ng konti yung mga ginagawa ko dito sa American World or yung mga pwedeng mabili dito. So ngayon, usapan natin kung paano nga ba ako naging mekaniko dito sa Japan. Balik muna tayo way back 2019, COVID. Nag-enroll ako sa Toyota Motor Philippines School of Technology or tinatawag na TMP Tech. Ang course na tinake ko is yung 2-year General Job Automotive Servicing course. Bali ito yung naging step 1 ko, learning. Doon ako naging competent at nagkaroon ng confidence pagdating sa paggawa ng mga sasakyan. That time, ang certification namin is from NC1 to NC4. Pero alam ko today, iba na yung curriculum nila. Pakicheck na lang. Step 2, OJT. Sa TMP, pwede kami mamili kung saang Toyota dealership kami mag-OJT. At ang napili ko, Toyota Calamba. Toyota Calamba ang napili kong branch kasi meron akong kaibigan na nandoon. Yun yung pinakamalapit na branch sa amin sa Laguna. Dito namin na-experience yung totoong trabaho. Na hindi pala madali. May mga time na busy, may mga time na chill lang. Pero dito ko natutunan yung mga technique na ginagawa ng mga magagaling at may experience na mekaniko. Pagkatapos ng OJT, graduation. Step 3, experience. Pagtapos kong graduate, hindi pa agad ako nagtrabaho as a mechanic. Sumama ako sa uncle ko na mayroong advertising agency para matuto pa ako about filming, storytelling, video editing dahil nga nag-drop out ako as a multimedia student noon. At ngayon, dala-dala ko yung knowledge na yun para ma-share sa inyo yung journey ko dito sa Japan. After ilang months, doon ko na naisip na magtrabaho sa Toyota Alabang. At dito ko na na-realize na kailangan ko na umalis ng Pilipinas at subukan na mag-apply sa matagal ko nang pinapangarap na bansa, Japan. Which leads me to my step 4, trying. Bago ako nakalipad papunta dito, ito naman yung naging storya ko. Pagtapos ko makakuha ng more than a year na experience sa pagmemekaniko, nag-research ako ng mga agency para makapunta dito sa Japan. At napadpad ako sa Sanko Employment Solutions dito sa Pasay. Ang kailangan nilang requirements ay high school graduate, passport, strictly no tattoo, at maipasa yung automotive trade test nila. Nung naipasa ko na lahat ng kailangan ko ipasa, waiting na lang ako na tawagin nila para sa interview. Step 5, interview with the Japanese employer. Itong interview na to, meron kasamang translator, kaya hindi mo kailangan mag-Japanese. Pero ako, nag-ready ako ng Japanese version ng Introduce Yourself ko. Dito, sinabi ko na meron akong 1 year of experience and graduate ako sa Toyota Motor Philippines. At sinabi ko yun kasi malaki yung advantage kasi Toyota is a Japanese company. And yun, after ng interview, out of 16 applicants, isa ako sa mga 4 na nakuha. For my step 6, studying while waiting.
Habang naghihintay ng processing ng papers para makapunta dito sa Japan, required kami na pumasok sa Japanese language training na binayaran ng company employer. Kailangan namin pasukan yun 5 days a week, 8 hours a day, para kami naging estudyante ulit. At inabot yung Japanese training na yun ng 2 months. At pagkatapos noon, Japanese Hands-on Automotive Training or mas kilala sa tawag na IOI sa San Juan, Manila. Hands-on learning sa pagmemekaniko pero this time naka-Japanese language. Dito, kailangan mong kabisaduhin yung mga Japanese language na araw-araw mong maririnig sa trabaho. Mga parts ng sasakyan in Japanese at mga sentence pattern na kailangan mo sa pagtrabaho sa Japan. Ito na yung last step na medyo mahirap pero kung gusto mo talaga magmekaniko dito sa Japan, kailangan mo ipasa to. So yun, fast forward to today, nandito na ako sa Japan and nakaka-overwhelm lang or nakaka-proud kapag ka naiisip ko yung mga tinahak ko para makapunta dito. Hindi rin madali, so medyo mahirap din siya, ang daming proseso, ang daming kailangan ipasa, kailangan mag-aaral ng Japanese. Hanggang ngayon, nag-aaral pa ako ng Japanese, hindi pa ako magaling. And ito, simula pa lang to ng journey ko dito sa Japan. 1.5 year na ako dito sa Japan and so far, enjoying lang yung buhay dito, enjoy ko lang. Kahit na nasa province side ako, nakakahanap ako ng mga bagay or gagawin para sumaya ako dito. Kahit na malayo ako sa pamilya ko. And feeling ko talaga bilang mekaniko, mas maganda yung future ko dito kaysa sa Pilipinas. Lalo na sa mga nangyayari sa Pilipinas ngayon, yung corruption. Bale, yun, sinare ko lang sa inyo yung naging journey ko bago ako nakapunta dito sa Land of the Rising Sun. Pero ngayon, Land of the Snow siya ngayon kasi sobrang lamig. So yun lang muna for today. Maraming salamat sa panonood. See you on my next one.